Okay. Ay, teka lang. Ano ba to? Pwede ko na ba i-close tong isa na to? Wala na yata to, di ba? Sige, bala kayo dyan. Okay, game. Yung sa Facebook. Wait lang ah. Bart, okay lang Bart. Tika na yung ngayon, Bart. Close ko na yung sa Facebook natin ah. Masyadong marami naka-open eh. Okay? So, balik tayo sa last week. Ang day natin is yung 27. Walang audio. Hala, ayaw bumukas ang Facebook ko nung nangyari. Hala, humina na naman yung net ko. Naririnig nyo pa ba ako? Hello? Ako na, wala nga yung audio. Baka yung nasabi ni Sir Robin na walang audio is yung sa ano, yung sa Skype. Apat ulit tayo na wala yung isa. Ano ba yan? Hello, Paps. Wala, nag-home. Huwag kang ganun. Oh my God, na-break na. Hello, Paps. Sige, close ko pala muna itong mga to. Ito lang dalawa tsaka yung economic chart. Teka lang. Microphone, saan dito? Ito? Allow. Okay na? Ala, bakit naging si Tita Ana yung presenter? Oh. Ang daya nitong mga to, ako lang yung may video. Hello. Kita nyo pa? Hello. Oh. Mag. Hindi ko rinig si Tita Lisa. Not on computer audio. So kapag pinili ko, paano ba bumalik kung Pops yung sa kanina? Pwede pala i-record to oh. Kita mo? No. Tsaka na natin gawin, baka mamaya sumablay tayo dito eh. Sabi ni Sir Ruben, ako wala, sabi niya.
Unlock Meeting Pro. Wala. Paano ko ibabalik ko dun sa dati? Pops JM, paano na to? Ngayon ko lang nagamit to. Yun na, nawala. Si Coach Calvin nawala, mainit na. Wala namang audio dito. Yung kanina sana, yung pang computer or pang phone. Yun ang gusto kong tignan. Ito oh. Ito Pops oh, audio settings. Microphone 2, high definition audio, automatic volume control, video, audio, meeting settings, play a song when someone joins the call. Ano kaya itong meeting settings na to? Share my screen. Okay. Only trials. J. Only initial. Video. Turn off webcam. Tanggalin ko yung webcam ko. Ang daya nyo ah. Accept. Pag tinanggal ko to Pops, ano mangyayari? Baka mawala pati yung screen ko. Turn off webcam. Oo. Hindi pa masama yung screen. Hello. Okay na? Apat lang tayo dito. Malinaw na kayo. Andito na si Pops Ruben. Si Coach Calvin ang nawala. Hello. Yun. Yung iba naman ang nawala. Charge na pala yung mobile ko. Ano na? Si Pops Calvin nakakahiya kay Coach. Nawala si Coach. Bakit ganon? Ino-off ko yung cam ko, lumalabas pa rin. Kaya ang daya nyo nga eh. Oh, okay na yan, game na. Eh, teka, i-chat nyo muna si Coach Calvin kung nasaan na, nakakahiya. Nag-antay siya ng matagal eh. Kanina pa kami magkausap niyan eh. Hindi ako nagkamali, bababa pa siya dito. Magkano na? Kita nyo ba? Okay, good. 42.83 sa tsaka sa 90 naglalaro. Bababa pa yan. Oo naman. Doble na. 42.90. Huwag ganun. Kailangan pakit. Nandiyan na si Maki. Maki, mumove na, dali. Ay, ano nangyari sa screen ko?
Nakalimutan ko na kung saan ko nakuha itong mga first... Ay, hindi. Nakuha ko pala to sa ano. Nung nabubuo pa lang yung structure ko dito. Kaya may mga guhit siya dito. Tapos yung pivot kasi nagbabago to eh. Actually, nandito yung pivot ngayon. Eh. 'Di ba? Nung nakaraan wala naman to dito eh. Nandito yung pivot nung nakaraan. Eh. Ngayon, nandito na siya sa baba. Oo naman. 'Di ba in-explain ko nung nakaraan kung paano ako nag-i-start. Pivot muna ako. Kasi hindi. Dito kasi sa trading view, kapag clinic mo tong indicators, oo, kasi tinatamad na ako mag-compute. Actually, meron akong computation ng mga ano na yan, pivot. May Excel ako per day. So, okay na. Ilan na ba tayo sa loob? Si Pops Arbe nandito. Pero nakikita niya yung screen. Grabe Pops ha. Naka-record tong audio kanina pa, 11 minutes na tayo dito. Tignan nyo. Ikakat ko na lang to. Ikakat ko na lang. Oo, naka-record yung tita. Eh, paano si Pops Arben? Kawawa naman. Naku, ang hirap mag-charting. Grabe, naglalag. Ay, ganun. Sige, ako na bahala. Kakausapin ko na lang yan. Alam mo ba napakasipag niya ni Coach? Yung target niya, quota, sa sales manager natin is $50,000 monthly. Kaya ako, quota niya. Kaya ako, kung hindi nyo ako nakakausap minsan, tinutulungan ko si Coach talaga na as head IB ninyo. Marami akong kinakausap na iba pang traders na talagang pinupurso ko kasi kahit masabi natin gusto nating mag-stay for long term dito sa Nature Forex, kung makikick si Coach Calvin, dito pa rin naman tayo. Kaya lang yung team natin kasi parang hindi magiging solid, wala na tayong kapit nun sa loob eh, diba? Pops JM, ba't ka tumatawag? Saan? Tapos paano? Ito. Sundan niyo ako. Ito. Kita niyo? Click niyo lang yun. Pops JM, wait lang. Tawag ka ulit. Dito sa may iPad kasi. Teka, Pops. Rinig niyo ako? Hello, rinig niyo ako? Hello. Hello, wait lang. I-open ko lang yung VPN ko. Alam niyo naman, Facebook calling dito sa Saudi naka-block. Ha? Paano maingay? Yung mga aircon. Teka lang, okay na, may VPN na ako. O, paano na next? Ay, yun na.
Sabi ni coach, nag-message pala sa Facebook ko. Sure, sorry, antok na ako. Will ask permission to sleep first po. 3 AM na dito sa Pinas. Thank you for keep waiting. I-chat mo nga, Paps. Okay naman na to eh. Pero nakikita niya tayo, di ba? Paps Ruben. Ito oh. Oh. Hello, Paps Ruben. Naririnig mo na ako, Paps Ruben? Ito lang yung piniklik ko yun. Di ba naka-cellphone din ikaw, Tita Lisa? Naka-cellphone ka rin. Cellphone din gamit mo, di ba? Oh, dito na si Pops Ruben. Ikaw. Tapos may dalawa pa. Sino kaya to? Hindi. Dalawang Ruben. Dalawa dito sa akin eh. 5 tayo eh. Tignan nyo yung sinasabi ko kanina. Diba? Na-break na yung S2. Nag-consolidate kanina doon. So bumaba na kasi wala siyang confirmation for pullback. Okay. Game na? Oh, naka-red. Ka na maligo. Friday bukas. Kaliwali mo na si babe, sabihin mo. Conference. Puro kalokohan naka-record. Sasabihin mo pag napanood eh. Okay. So, unang-una yung fundamentals, tignan nyo muna, doon na tayo sa gabi. Puro consolidation siya kasi one bull, di ba? Start sa umaga, ang euro lang yata ang may 2 bull. 2 bulls. Ayun, may 3 bulls. So, malakas to. Okay, di lang tayo sa gabi. Consolidation. Then, so, dahil is-fix lang to, hindi natin alam mangyayari. So, ginawa ko, eto kasi yung mga ganito, minsan kahit na sa mga stock of oil, mga crude oils, stocks ng Apple, Walmart, pag mga yun naglumabas, kahit 1 bulls lang, asahan nyo may paggagalaw pa rin, lalo na kapag psychological. Kunwari kanina, di ba, nag-pullback tumaas, nakita nyo yung green kaninang tanghali, mga bandang hapon. Alam nyo, nasilip nyo ba kung bakit siya nag-pullback ng ganon? Sige, mamaya ipapakita ko mamaya. Ito, naka-hold to doon sa dito sa may Bloomberg kasi yung mga news sinasabayan ko ng Bloomberg eh. So nung naano ko yan, nasa office ako noon eh. Okay, naka-hold lahat ng ng fund nila dito. Kaya ito lang yung actual, ito yung previous, yung actual ibig sabihin yung predict na nila. Kaya wala siyang forecast. Ganun yung nangyari. Kaya nag-consolidate yun. Tapos hanggang gabi, consolidate siya. Then dito na. Ito na yon. So, ulitin ko yung explanation dito. Nung una, kumuha ako ng pivot. Teka lang, naglalag. Actually, yung pivot natin nun wala pa dito eh. Ang pivot nun is nandito pa sa taas. Nandito pala sa baba. Sorry. Andito siya sa baba. So, ibig sabihin, ang trend natin, kapag ang price is naglaro sa taas ng pivot, uptrend. Kapag sa baba, downtrend. Okay? Okay. Bago ko gumawa ng structure dito,
punta ka muna sa may higher time frame, hindi lang sa 1. Pwedeng day 1. Para makita mo ba yung kabuuan ng month. Tapos simula sa pinakababa, gawa ka ng support and resistance. Ito nga, hindi ko alam kung ano to pero panigurado lang ni Pops JM to. Nakikita nyo, butterfly, di ba? Nabura ko na kasi yung ibang ano ko dito kunwari lang. A to D. Hindi, ito pala. Dito, A to 8. Ano ba susukatin? A to C. Edi extension. A to D. Yan. Oh. Okay. Okay. So baka dito. $61.80. Ito. Ito pala. Sorry. Ayan. Yun ang expected mo, bababa siya dyan. Okay. Sige, may tanong ako sa'yo. Sa loob ba ng ilang araw, kaya bang abutin yung 61.80% na yan? Kasi nasa 1D tayo na time frame So matagal, 'di ba? So matagal. Okay? Okay. Ako naman, simple lang ako. Okay, so alisin ko muna 'to ha. Okay. Nung una naisip ko din to kasi nakita ko, ang pumasok sa isip ko yung W na pinag-aaralan nyo. So, dahil wala naman akong knowledge doon, so, hayaan ko lang. Okay? So, unang-una ginawa ko nang nakita ko to, wala pa dyan yung price nandito pa lang yun So, ang ginawa ko, gawa ko ng structure, support and resistance lang, wala ko ibang gagamitin. Okay? Highest. Okay? Nung una nandito pa yung price. Sabi ko pag na-break to, pwede siyang tumaas kapag pwede siyang umakyat kapag wala siyang confirmation. Naalala mo yung post ko nung nakaraan, yung may mga bilog-bilog akong ginagawa tsaka arrow? Yun, ganun ang ginagawa ko. Ay. Ginagawa ko, bibilog ako dito. Diba po? Ano ba yan? Naghahang, nakakainis naman. Oo nga So sabi ko, pag na-break niya tong ano na to, resistance na to, tapos wala siyang confirmation na ibinigay para mag-bullish, magba-bounce back o magre-retest lang yan. So tama yung hinala ko kasi nag-retest siya. Tapos etong resistance na isa na to, saan ko ba kinuha to? Nakakalimutan ko na. Hindi, doon yan sa bago, kaya mayroong ganyan. Tapos ito, yung lower, yung support, alam niyo naman kung paano kumuha ng support ng resistance di ba? Lower weak, okay? Nung nakuha ko na yan, syempre, ito yung highest, kasi D1. Ngayon, dahil dito yung previous trend natin, okay? Balik tayo ngayon dito sa 4 hours. Chine-check ko rin yung 4 hours nyo Never na ako trade ng 1 hour pababa.
So ito nung nakita ko siya, okay, nung nakita ko yan, alam niyo naman siguro yung simple method ng candlestick, di ba? Yung pag nakakita ka ng bullish na ganito, at the higher point, weak, tapos putol to, engulfing yata yung tawag dyan, bababa yan. So sabi ko, naglalaro lang siya doon. Then check ako sa stochastic. Tingin ko sa stochastic, actually mas maganda tignan dito yun. 27. Ayan no. Etong violet na to. Ay. Etong violet na to, yung MACD. Okay, tas yung volume niya. Kung makikita nyo siya dito, di ba ito na yung nag-up? So, dito tayo. Consolidate siya doon. So, minimal lang siya dito. Tapos yung stochastic, pataas. Nag-cross na siya dito eh. Tapos parang double bottom pa siya dito. Alam nyo ba ang stochastic natin nagkakaroon ng mga double bottom tsaka double top? Hindi lang divergence. Okay, good. Tapos, ito yung RSI ko. Ang RSI, hindi ako masyado tumitingin dyan. Kasi, kung RSI lang ang pagbabasihan natin, kapag hindi siya malayo. Tama. So, dito na tayo. Bumaba siya dito nung una. Then, sabi ko, tataas pa to. Kasi, masyadong malayo yung pagka-cross niya dito. Kasi, ang lapit nung ano niya pala, hindi pala malayo. Masyadong malapit yung pagitan. Kasi ako, pag nasa 1 hour ako, tinitignan ko kung gaano yung pagitan ng SMA tsaka EMA ko eh. Lalo na to, kapag may candles na nag-bounce sa may EMA mo, at hindi nagduktong yung SMA tsaka EMA, meaning nun, magpo-pullback pataas yun. Ay, mali na pindot ko. Okay, balik tayo dito. So, dahil naituro ko na sa inyo to, yung pag-build ng structure, parang channeling lang siya eh, channeling lang. Punta tayo sa 1 hour na. Tapos, turo ko mamaya, hindi pa ako 100 sure, pero i-share ko sa inyo, ang analysis ko, kauumpisa pa lang ng reversal trend natin ng bearish. So, possible next week, the whole week, pwedeng bearish lang siya, hindi pa tataas yan. So, yun. Dito na tayo. Depende. Tama ka, depende. Pero yung momentum masyadong malakas. Otherwise, 80% ng traders, i-close nila lahat ng sale nila. Pwede pang magkaroon ng pag-asa na reversal tayo ng next week. So, iyon, umakyat siya dito. Actually, yung news na to, ano ba yung news na nakita ko kahapon? Hindi galing dito, alam ko eh. Alam ko yung sa most popular yun eh, yung nagpa-pop up lang dito sa gilid. Alam nyo yun? Doon ko lang nakuha kahapon yun. Pag may mga notification na gano'n kasi, hindi ko siya binabaliwala kasi most likely yung mga notification sila talaga yung nagbibigay talaga ng movement. Okay, tapos nung umakyat na siya dito, tingin ako sa stochastic, OB na siya. So nag-cross na, kahit na nauuna pa rin yung ano doon, yung candles. Ginawa ko, hinayaan ko lang kasi tinitignan ko yung flow niya kasi alam kong uptrend siya kasi ito nga, ito yung resistance, ito yung support. Naging green lang yan kasi nandito na yung ano eh, yung price natin ngayon eh, iniiba ko kasi. So sabi ko, hanggang hindi pa siya lumalabas ng structure area ko, uptrend pa rin yan. Tapos nabuo pa tong double bottom, triple bottom nga yun eh. Tapos kung titignan nyo dito, divergence, ang stochastic, divergence, okay? Tapos sa baba, ito yung mas malinaw dito, ito na lang. Ito. So dito siya nakalagay bullish yung MACD. Divergence tong stochastic. Ang RSI niya naka-pointed up yan nung nakita ko eh.
So sabi ko sa sarili ko, tataas pa to. Hindi ako magdadalawang isip, sabi ko. Kasi nakakatatlong ano na ako testing nito. So parang medyo malakas na talaga yung loob ko na alam kung doon pupunta. Kaya yun, pero itong gap hindi ko inaasahan to. Ang hinala ko lang that time, mga dito lang yung price or dito lang kasi wala namang news. So baga momentum ang magdadala. Nagulat ako umakyat sa taas. Tapos ito sinabi ko na yata sa inyo na $20 lang yung fund ko, di ba? Nasabi ko ba sa inyo? Okay. Kaya siya naging 60. Di ba nung nakaraan nagkaroon din ako ng profit din. Dahil dito, naalala nyo tong area na to? Hello, rinig nyo pa ako? Hindi mo makita masyado. Ngayon nasa gitna, sa taas. Oo. Yung pagtaas nun, yun ang hindi ko inaasahan talaga na ganito kataas abuti nun. Paano mo siya nalamang may gap? Actually sa news, wala ako nakita sa news Anong araw ba ng Monday? 27. Oh, diba 27? May usapan tayo nun, diba, yung mga naka-hold ng schedule ng 25 mo. Bakit ng schedule? Buti makita yung 25. News nga yan. Bakit 26? Wala naman tayong 26. Check. No event nga Kasi nga sabi ko nga sa inyo, wala nga akong nakitang news nun, di ba? Kasi wala diyan trading nun. Okay, so balik tayo ng 27 muna. 27. Diba lumabas 27. Okay, so ang ginawa ko kasi nun, tumingin ako sa next week. Tumingin ako kagad sa next week, diba? Ito yung next week ko. Pag inano mo yan, may makikita ka na dyan, merong mga nakalabas na mismo na release na news na meron na talagang forecast. Yung iba kasi puro previews lang. So, yung iba may actual tsaka forecast na talaga. So, tinitignan ko din yan. Ayan siya. Tapos, diba sabi nyo bumaba? Ito, dahil dito yan. Tumaas pala siya muna nun. Tapos, biglang nag-pull back. Kaya siya umangat. Actually, hindi ko inaasahan na ganun kataas to diba? Previews. Sige.
Anong sabi ni Sir Ruben? Sabi niya kayo lang. Ah, sabi niya. Nakikita niya tayo? Ganun. Hello. So, ito na, Pops, kaya siya tumaas. Ito. Oo, kaya siya tumaas dyan. Dahil dito. Okay? Kasi mas mataas yung actual, yung ano, tama yung actual. Kaysa dun sa forecast. Actually, ito yung predict nila. Mataas na siya kagad sa previous. So, ito yung forecast. Ito yung tricky kasi dito eh. Pero, kapag kahit wala pang forecast, basta nakita mong mas mataas ang actual sa previous, ano na yun, good na yun. Tataas na yun kasi base currency natin ang euro sa euro USD. So kapag bullish ang euro, pataas ang chart natin. Tapos kapag bearish naman para sa euro, bababa din siya. And a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the euro, while a lower than expected reading should be taken as negative bearish for euro. So, kaya yung nangyari, tumaas siya eh. Mas mataas yung expected kasi. Ito pala. Sorry, nalito ako. So, yun na. Bakit nga ba siya bumaba? Ang tanong doon, di ba? Tingnan nyo, continuous OB siya dito. Kaya sabi ko tataas pa to. Nung una nung nandito pa siya, nung pagdating ng umaga, meron na kagad negative si Pops Maki. Sabi ko tataas pa yan, 'di ba? Kasi nag-continuous siya. Nag-continuous. Tapos nagulat ako, nag-continuous pa ulit. Ngayon, hanggang ang pinakamataas kasi na pag sa 1 hour chart, kung mapapansin nyo, kung babalikan nyo yung mga previous, ang pinaka multiple times na mauulit ng isang sino nangyari to? Si Ruben, alaw ko muna. Hanggang 3 times lang ang multiple niya sa overbought o kaya sa oversold. So sabi ko, mag-sell na ako dito. Diba ditong area na to, din ako nag-sell dati. Nasa kalahati na nito kasi sabi ko bababa to. Tapos ang ano natin nun, kung ito, kita nyo yung ano, paano ba palitan to, Pops Maki? Yung cursor ko. Ay ano, Pops JM, sorry. Ayan, ito. Ay, ano kaya yung kita nyo? Parang ang pangit. Huwag na nga yan. Ang pangit. Teka, delete ko na nga lang ito. Bad trip yan. Diyan ka na, maiiwan ka na dyan. Hindi kita ma-delete eh. Hindi ko ma-delete, wala siya dyan. Teka, paano ba ito i-delete? Ay. Ayan. Okay, continue. Nag-sell ako dito. Kasi nakita ko dito, 3 times na siya nag-OB. Okay, 3 times na siya nag-OB. And then nandito pa siya, nag-cross sa baba ng line ng 70%, ay ng 80. Okay? So sabi ko bababa na yan. Tumingin din ako dito sa may ano, sa may MACD. Dito tayo para mas kita. Okay? Ito yon. So, tingnan natin dito sa baba. Wala, ano nangyayari? Si Pops Ruben. Sana okay na yun sa kanya. Okay. Dito na tayo sa may MACD. Nung umakyat siya rito, nakikita niyo tong ano ko, SMA ko. Nag-cross siya dito. Tapos yung candles nasa baba. So, ibig sabihin, reversal na yun para sa akin. Tapos, ito yung triangle, oh. Naalala nyo to? Triangle.
Maglalagay ako ng triangle lahat. Shape. Ito, simple lang to eh. Kita mo, Paps? Hindi ko maayos yung triangle, naghahang eh. Bakit ganun? Naririnig ko yung konsensya ko. Okay, game. Para matapos na to, nakakahiya na rin dito sa ka-roommate ko eh. Patay na yung ilaw, tulog na. Okay. Diba dito, nung nakita ko to, sabi ko, possible na to na mag-reversal. Pero marami pa rin ang nag-buy. Diba, lahat kayo nakabay, sabi ko sell ako. Tapos nakita ko to, dumukot na dito yung MACD. Sabi ko, bababa na talaga to kasi dito pa lang naghiwalay na sila ng volume eh. Tapos consolidate dito. Then, lahat ng indicator ko dito, itong stochastic tsaka yung RSI, lahat sila dito nagtagpo. So, ibig sabihin may mangyayaring reversal talaga. Alam mo kung saan ako tumingin na magkakaroon ng reversal? Pababa kasi ito eh. Yung volume ng MACD. Pababa siya eh. Oo, tama. Oo. Oo, ganon. Tsaka ito pa isang tip ko sa inyo. Nakikita nyo tong trend. Trend. Hindi trend line, trend lang. Hindi price action. Trend lang, trend. Halos katumbas siya nitong nandito. Itong nasa may K-line ng MACD. Halos pareho lang sila ng trend. Hindi siya yung price action. Ang price action ito, stochastic tsaka yung RSI. Okay? Okay. So ito, nung bumaba to, nakita ko na iwan yun. Pero bullish pa rin siya. So ibig sabihin, hindi siya divergence. Tapos, ito, nakikita nyo to. Itong bears. Diba may nakikita tayo minsan dun sa mga pattern na candlestick na kapag may ganitong tatlong sunod or apat, pwedeng may pataas na katulad din, diba? Yun yung simple method. So, ganito yung nangyari dito. Tapos nakikita ko pababa na siya. Sabi ko, bear na talaga to. Hindi pa ako tumitingin sa may sa economic chart natin eh. Tapos nakita ko dito, sabi ko, bakit nag-korting W na naman? Mababa to, mataas to, tapos nag-cross line. So ibig sabihin, dahil pababa to, nag-cross dito yung K-line tsaka D-line, tataas. Tapos nagulat ako, yung price action niya nagbago na naman. Nakita ko sa taas, nagkaroon siya ng doji cross. Pero hindi yata doji cross ang tawag dito eh. Basta pag mga gantong doji kasi alerto rin ako minsan eh, madalas ko makita. Ngayon bumaba siya, nag-cross na naman dito. Sabi ko naguluhan ako. Tapos nakita ko to, yung candles na to. Tapos meron na namang parang doji. Oo, yung tatlong pababa. Madalas ko makita to eh. Teka lang, pakita ko sa inyo ha. Oh, yun nga, bullish pattern. Pag may ganito, may kasunod na bulls. Okay. So, bullish. Okay. Sayang, no? Actually, itong oras na to, meron tong ilang minutes na? Sa 15 minutes time frame. Dito tayo sa may MT4 para mas mabilis. Naglalag kasi dun sa sa trading view. Ay, mali. Ayan. 27. Okay, ito. Consolidate siya dito. Ito yun, no? May doji cross pa rin, no? Diba?
Ito. Ang galing nyo sa mga pattern, no? Ako talaga, hindi ko talaga makuha yan. Pero yung pivot pattern mo, medyo gets ko naman kahit pa paano. So, yan na. Tingnan natin dito. 29. Kasi consolidate lang naman ng ilang araw yan. So, dahil 30 ngayon, tips na natin dito sa yesterday. Ay. Okay lang, at least makita nila na masaya yung team natin, di ba? Tanggalin ko lang yung sinabi mong pakapi na lang. Hindi, alam naman ang lahat ng maharot tayo eh. Walang doon, walang minimum. Basta ikaw lang maglalagay ng trading volume mo. Sige, hindi, automatic yun. Basta makapin nyo yung isang tao. Automatic yun. I-check ko yan later. Okay? Sige. Ayan. Okay, game na. Tapos ito pa napansin nyo, Pops, 'di ba? Puro one bulls lang siya. Tapos naglalaban-laban yung bearish tsaka bullish na news. Kaya consolidate lang siya na consolidate. Tapos pagdating ng hapon, medyo bumaba na siya. 'Di ba yun yung usapan natin na bababa na yata to ha? Hindi, tataas pa ng konti yan, 'di ba? Nagtatalo-talo pa tayo mga ganun. Sa pagdating ng hapon, 'di ba sabi ko sa inyo wala kasi yung amo ko, 'di ba? So ito siya. Nagsimula dito. Tignan nyo. Open ko to yung pending sales na inopen na nila. Tagal basta pabor to sa US kasi ang previous nila negative 2.8, tapos biglang mapapalo ka ng positive 5.5%. Napakalaki ng gap, kaya strong talaga yan. Kaya strong talaga yan. Tagal ayan US pending home sales, MOM. Kasi ang issue ngayon sa US kasi ang daming jobless tsaka homeless. So doon ako nakafocus ngayon. Tapos sumasabay pa yung Nasdaq. Yung Nasdaq kasi kahit na stocks yan, affected yung currency kasi yung Nasdaq is one of the top trading stocks sa US. Ayun the National Association of Realtors, NAR, pending home sales report measure the change in the number of homes under contract to be sold but still awaiting the closing transaction excluding new construction. So ibig sabihin, yung mga dati daw nila na nakalaan na sales pending report measure na fund nila nabago yung numbers dahil sa mga bahay ng mga under contracts pa na nasold nila dati, pero nag-aantay pa rin sila sa closing ng transaction kasi hindi pa nila na final talaga kung magkano yung liquidation ng ginastos nila doon. Ngayon, dahil lang nila ang prediction tsaka yung forecast nila is mababa kasi nga hindi pa na final, kaya ang actual nila is ganito. So mataas siya ang forecast, diba? Ang forecast ng na-total nila 2.4. Kasi okay. Hindi negative 2. Negative 2.8 ang previous nila. Hindi naman siya positive 2.8.
Kaya laki talaga. Oo. Okay, so yun. So, pabor siya sa US. So, ibig sabihin, dahil second pair ang dollar sa Euro USD, bababa ang chart. Okay? So, ito na yun, oh. Bumaba siya, laki ng binaba, oh. Meron pang isang news na sumunod dyan. Saan ba yung oil, gasoline, gas oil, crude oil? Ito yata yun. Nakalimutan ko na. Oh, ito, tribbles eh. Itong crude oil. Di ba, in-screenshot ko to, sabi ko sa inyo nung nakaraan, di ba? Antay kayo ng isa't kalahating oras, may panibagong movement na mangyayari. Oh, tapos di ba nagtalo pa nga tayo, nag-asaran pa tayo, sabi natin. Oh. Ay, okay, ito sa news kasi, sa news nakikita mo rito, di ba, 1400 military time. Ngayon, kung nandiyan ka sa may Jordan, i-click mo tong time, current time, click mo yan. Kasi ako nasa Saudi, kaya ito Kuwait Radio nakaano sa akin. So, kung ikaw Jordan, tingnan natin yung J. Ay, ayaw gumana ng J. Meron. Ganun ba? Hindi, ano bang katulad na time mo sa ibang bansa? Ah, 11 sa akin. 11. Kung 10:58 sa'yo. Wow. Alam ko may Jordan dito eh. 3 plus 3 plus 3 Bonakid. Baka pareho ka sa Dubai kay Tita Flor. Ha? Bakit? Grabe ah. Illuminati. Daylight savings. O basta mamaya hinanap ko na ba? Check mo muna kung ano yung kapareho mong time dyan sa Bahrain. Ay, sa sa Jordan. Then yun na lang ang piliin mo dito sa selection. Okay? Plus 2 lang siya. O, plus 2. Pwede mong etong Baghdad, iyahin mo yung Baghdad. Ay, hindi pala, sorry. Damascus. Try mo yung Damascus. O kaya yung Amman. Oh. Okay, so continue na tayo. Okay. Balik-balikan lang nila tong video ko. Tapos, para malaman nyo kung tama yung ginagawa nyo, kung yung ibang traders din ay ganun, nakikita nyo to sa kanan. Nababago oras nyo. Sa hourly ako palagi tumitingin dyan. So, strong to sell pa rin siya until now.
Actually, nung ano to, nung Thursday, alam nyo bang umabot to ng 24? Tapos 0 lahat. Dito sa cell wala. Puro dito lang sa cell na to sa moving average. Indicator wala. Umabot to ng 24. So, strong talaga siya. Tapos, pagkatapos nitong crude oil, consolidate siya hanggang gabi. Tapos, eto na, yung mga bali-balita natin. Bulls and bears. Oo, di ba nagbiruan pa tayo, sabi ko, bulls and bears are fighting. Tapos, oo, di ba? Oo, para yun yung usapan natin. So, balik na tayo sa chart. Natapos na yon. Pagdating ng umaga, nakita nyo bumaba ito, di ba? Anong oras ba ito bumaba? Anong umaga? Nakalimutan ko na. So, dito tayo. Mas malinaw dito eh. Tanggal ko nga ito na nahihiya ako dito sa triangle ko. Oh, yan. So, nang nandito na, na-confirm ko na kasi naiwan dito yung volume sa baba. Tapos, tumaas yung candlestick. Dahil katulad nga nito, sabi ko, pag may tatlong ganito, may susunod na bullish na ganun din. Tapos, bearish yung kasunod. Kung titingnan nyo itong guhit pababa, nag-cross sila lahat dito. Tapos, yung volume ng MACD ko, nag-turn na ng bearish. Tapos, ang lalim ng dukot niya rito. Dito kagad, hindi dito. Dito siya kagad eh. So, kumbaga, talagang tinurn down niya yung opposite reversal talaga ng biglaan. Tapos dito pa lang nakita ko yung RSI ko pababa na dito yung RSI. Yung stock nag-cross kagad. Sabi ko bababa na to. Nakita ko bigla yung itong doji na to. Oh, yan na. So, nung lumabas na yan, gumawa ko ng mga bagong structure niyan. Marami akong ano dito dati. Yung nakita nyo yung mga nilagay kong support and resistance, di ba? Diyan na pumasok yung triangle na sinasabi ko. Triangle. Ayan. Nung una, ito, nung bumaba siya rito, sabi ko, pag nag-pullback yan dito, itong line na to, at hindi niya na-break niya to, o kaya kung lumampas siya, tapos nag-retest lang pala, tutuloy to ng bababa. So, tama ako, bumaba nga siya. Tapos, gumawa na ako ng triangle kasi nung nag-consolidate siya rito, tumaas. Actually, na-close ko na yung trade ko nun, diba? Kasi dito yung bago ko. Ngayon, ang ginawa ko, yung triangle method. Simple triangle method lang. Sa candlestick lang to eh. Ayan o. Oh, parang low to high lang siya. Actually, pag nag-break siya sa taas, ibig sabihin nun bullish. Pero kung walang confirmation na reversal, hindi siya tutuloy. Eh, nakita ko itong okay. Ayun. Naalala ko. Tsaka ang pivot no nandito pa sa area na to, 'di ba? 'Di ba? Tapos ito pa guys, simple method ulit, support and resistance lang. Huwag niyo kakalimutan kasi importante 'yan sa structure. Ibig sabihin ng structure trend kung saan siya papunta, tulad nito. Bumaba siya diyan nung nandito na, 'di ba? Gumawa na ako dito kagad ng resistance. Ito yung support. Tapos nung bumaba ulit yun, dahil nga dun sa may big news kanina, ay kahapon pala, yung big news nun, nagawa ko to. Tapos ito, nakikita nyo tong green na to. Ibahin ko yung kulay Ibahin ko yung kulay to, gawin kong blue. Naalala nyo kanina nung D1 time frame tayo. 'Di ba meron akong ginawang support and resistance? Yan yung dalawang yan. Itong sa left side na to, ito yung support. So sabi ko, pag ito krinos niya, andito pa yung pivot nun .
So talagang ano siya, bearish pa rin. Sabi ko sa kanya, dahil triangle method, so panibago na naman tong structure kasi break niya tong support ng D1 time frame ko. Pero nasa loob pa rin siya ng structure trend channel ko. Ito galing to sa taas. Ayan o, yung may gap. Ayan, yung may gap. Nung wala pa to, huli ko na to nilagay. Ang line ko pa lang, ito pa lang. So nasa loob pa siya, sabi ko. Pag ito nag-consolidate dito at kung tumaas siya nag-pullback at hindi siya lumabas dito, ibig sabihin bababa pa to. Eh dito lang siya nag-retest. Bumaba. Tapos nag-close dito. Okay? Pagka-close niya rito, itong structure ko na to, ay itong line na to, ng support na to, gawin kong pula muna. Naalala nyo ba kung saan siya galing? Naalala nyo? Ayan, pula na siya. Yes, dito sa may triple bottom galing. Okay? So, napaka-clear na binasag niya yung support nung previous week na last trend or yung last structure na nabuo. Okay? Tapos, ito na naman yung pinagtatalunan namin ni Pops JM. Paano ba nabubuo yung triangle na yan? Di ba? May magang triangle na yan. Oh. Pag dito siya sa baba, bearish. Pero kung sakaling lumabas siya rito at nag-pullback, nag-confirm siya ng reversal, tataas yan. Kasi okay? Tapos bumaba na naman siya. Pagbaba niya dito, gawa na naman ako ng structure ulit. Ito yung isang line. Itong isang line na to, nakuha ko to, teka lang alalahanin ko. Nakuha ko siya dito nung nandito pa lang yung price. So ito, yung dulo na to, itong una na to, wala pa to, nakadikit pa yan dito. Tapos itong ano na to, ibahin ko ulit kulay nito para makita nyo ay, ano nangyari? Kita nyo ba? Okay, diba, tsaka naglagay ako ng labeling yung nakaraan, diba? Yung first level support, third level support, tapos ito yung fourth, diba? Yan yung nandun sa may photo na shinare ko. So itong support na to, galing yan dito sa baba. Itong structure na to, itong trend na to, diyan ako kinuha yung support. So nung nag-consolidate siya dito, sabi ko, naglalaban yung bulls tsaka bears. Sabi ko, ang mangyari nito, pwedeng bulls na to, baka nga mag-reversal na to. So gawa na naman ako ng triangle. Nagulat nga ako, ewan ko ba't tatlong sunod lumabas yung triangle pero actually hanggang dalawa lang yan So ayan, triangle na naman. Lumusot na siya sa taas. Tapos nag-pullback nag-ano na siya ng pulse. Inisip ko, sabi ko, ibig sabihin baka mag-reverse or impulse lang to kasi nga hindi ako tumingin sa fundamentals. So tingnan natin kanina. Ayan, teka. Ito na siya. Taas ko lang Ito siya kanina. Yung sabi natin na tataas siya kasi 3:30. Ano bang oras to? Tingnan natin. Nasaan na ba tayo? Ito siya ngayon. Ito pa lang, diba? Double check ko nga. Pangatlo na pala. Yan, ito. So, gumawa ulit ako ng triangle. Mas sporting triangle dito no? Nakafit kasi dun sa kabila. Nung nakita ko to, nag-buy na naman ako. Ay, nag-sell na naman ako kasi naka-close na yung bago. Tapos, tumingin ako. Sabi ko, hindi naman siguro dudukot na to pataas kasi kaka-reversal lang. Reversal na naman. Diba? Tapos gawa ko ng structure ulit. Yung unang baba ng structure ito.
yung wick niya, tapos itong baba. So, tapos itong ka-higher nito, para sa resistance itong bago. Kasi dito pa lang siya natapos nun nag-negative yun Tapos, itong blue na nakikita nyo, ito yung baba nitong support nitong triangle na to. Tapos itong nakikita nyo na to, ito yung galing dun sa may D1 time frame. So, kung makikita nyo minsan dito, alam nyo yung Fibo channeling, yung parang fan. Ito, yung fan. Parang ganun lang din yan. Balik tayo dito. Oo, yun. Yung mga horizontal. Tama. Okay. 'Di ba nung time na yon, 'di ba puro drawing lang yung ginagawa ko sa opisina. Hindi ako tumitingin sa cellphone, late na ako tumingin kasi nga baka dumating yung abo ko. Tapos yun, hindi ko nakikita yung stochastic ko, yung indicators ko na MACD tsaka yung RSI. Basta nagbe-base lang ako sa drawing ko, simple structure lang, support and resistance. So yung price is still here. Hindi siya nag-breakout, pero kung nag-breakout dito, may possibility na mag-ano talaga siya, reversal mo. Nakita ko sa news na puro good news naman sa sa dollars Tapos dito, naglaro pa rin siya sa may structure ko. Tapos bumaba siya rito sa structure nitong una. So sabi ko, dediretso pa rin tong bababa. Tapos kung makikita nyo yung mga news kasi, puro pabor sunod-sunod sa dollar. Itong crude oil. Ay, teka. Ano muna tayo dun sa today. Ayan o. Diba sabi ko sa inyo, lahat ng one bull is pwedeng makagawa ng movement. Diba? Kanina, matagal akong nawala kasi na busy ako. Galing ako ng Bahrain Bridge kanina Ayan o, 3 bulls. Anong oras to? 15. So, 3:30. Sabi ko sa inyo, magkakaroon ng movement ng 3:30. Diba sabi ko pa nga sa inyo, in 2.5 hours, 1.5 hours, ganun ako, diba? Hindi yan, dito pa yun Bakit ganun ayaw? Ayan. Ayan o, 3:30 o, kita nyo. Alas 4 na nga yan Kasi hanggang isang oras 'di ba? 3:30 yung news. Tapos dahil naka 1 hour time frame ako, alas 4 siya natapos. Biglang bumaba. Bakit? Kasi yung effect, late effect to. Kung babasahin nyo to, magtataka sila. Wait lang. Bagal talaga ng net ko ngayon. Ito, yung GDP, yung Gross Domestic Product ko. Tingnan mo, yung previous niya 1.9, yung forecast 2.0, ang actual is 2.1. So, good for US dollar na naman siya. Tapos, bakit? Para mas makita. Hindi pa ako bumababa ron Bihira ako tumingin sa 30 na time frame Tapos kanina may pullback na nangyari. Yun yung mataas kanina pala. Ito. Sabay-sabay kasi yung news na to 3:30 yan. Oo. Yun. $3.30 yun, 3:30. Ay, iba yun. Iba yun. Nandito na ako sa bahay mo. Nandito na ako sa bahay mo.
nakalimutan ko na explain ko muna to. Okay, di ba nag-consolidate siya kanina pero 3 bulls? Nagtataka ba kayo? Nagtataka kayo, di ba? Yung news naglalaban ng news ng dollars about good and bad. Kaya ganun ang nangyari. Tapos ngayon tanong ko sa inyo, itong GDP, itong good domestic product na to, ay gross domestic product na to, triple siya. Bakit hindi siya nag-pull down ng mabilis? Late reaction siya. Nakikita mo to? Initial jobless claims. Open ko ha. Tanungin kita, anong mas mahalaga? Yung GDP o yung mga walang trabaho sa US? Okay, good. Psychologically. Ang previous is 261. Oops. Baba natin. Oo. Kaya marami nagrereklamo nga. Kaya masyadong malaro ang Euro-USD kasi nga, bakit daw sa termino ni Trump ang daming ganitong nangyayari. Tingnan nyo yung forecast niya, mas mababa. Okay, mas mababa doon sa actual na ginawa. So ito pa lang yung na-declare. Pero para sa kanila kasi mataas pa rin para sa economic nila to eh. Kaya ang nangyari, talagang naglaban sila. So tumaas pa siya. Meron pang isa dito yung 1 bull lang. Close ko muna to para di maghang. Nasaan 1 bull lang yun eh. Ito. Panoorin na lang nila. Ngayon, tignan mo sabi ko sa inyo, di ba, even 1 bull, kapag mahalaga ito para sa isang bansa, kaya niyang pagalawin o magbigay ng medyo malakas na movement sa price. Sa chart natin. So, sabi dito, initial jobless claims measure the number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. So, ang previous nila is 246.50k yung previous ng survey nila. Tapos, yung actual nila, mas malaki ngayon. 254.25. So, ang ibig sabihin yan, mas marami pala ang walang trabaho ngayon na gustong kumuha ng claims ng insurance, yung mga jobless. As the week-to-week numbers might be very volatile, the 4-week moving average is smooth the weekly data and use for the initial jobless claims metric. So, ibig sabihin yung jobless claims metric. So, ibig sabihin, medyo malaki yung bobong talaga ng mga taong walang trabaho sa kanila. So, a higher than expected reading should be taken as negative or bearish for the Euro-USD, while a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. So, dahil mas mataas to, umangat na siya ngayon. Dito na siya. Ngayon, pagdating niya doon, sabi ko, may isa pa akong structure na ginawa nun eh. Nabura ko yata. Teka lang wait lang Andoon siya. Ito, naalala ko na. Binura ko kasi yung mga ibang mga trend line ko kanina. Nakikita mo to? Yung huling week nung last week. Kakakadya ng structure. Tapos, dito, yung resistance niya dito. Resistance to resistance nung last week. Yan yung nasukat ko. So, sabi ko, nasa taas pa siya. Sabi ko, baka tumaas pa to. Pero hindi. Sabi ko, hindi ako bibigay. May open ako eh. Gawa pa ako ulit ng ibang analysis. Okay? Tinignan ko lahat to. Wala na, tapos na. Sabi ko, wala na yata ang pag-asa. Tapos itong neutral gas. Kanina lang yan. Nasa daanan pa kami yan eh. 4:30. Diba? 17:30. Military time is 4:30.
Tama? 5:30 pala. 5:30. Yan yung pauwi pa lang kami. Tignan nyo ulit to. Hindi pa ako tumitingin sa mga indicators niyan, fundamentals lang ako ulit. Kasi minsan nakakalimutan ko sila. Hindi ko talaga mapagsabay. So, US natural gas storage. Sabi ko kanina, kahit na mga stocks yan, affected pa rin yung currency talaga ng isang bansa. Sumobra. Oops, sorry. Isa pa. Okay. So, dahil nandun na siya sa taas, ang sabi dito, ng US natural gas storage, ang previous ay negative 150 billion. Then, ang actual nila is negative 43 billion. Ngayon, ang forecast nila, nung na-release yung news, is negative 42 billion. Basahin natin to. The Energy Information Administration, or EIA, Natural Gas Storage Report, measures the change in the number of cubic feet of natural gas held in underground storage during the past week. Etong week lang yun Etong buong simula ng Monday. So while this is a US indicator, it tends to have a greater impact on the Canadian dollar due to Canada's sizable energy sector. Kaya kung makikita nyo yung mga pair ng USD CAD, mas malaki yung pinagkaiba nila kaysa dito sa Euro USD. Tapos sabi dito, if the increase in natural gas inventories is more than expected, it implies weaker demand and is bearish for natural gas prices. So ibig sabihin, bababa yung price ng gas. Anong mangyayari sa currency ng USD? 'Di ba? Tataas. 'Di ba? Tataas siya kasi bababa yung gas. Siyempre, yung mga consumer, gustong-gusto nila yun. Kasi they can buy more. Parang nag-trade din sila Buy at the lower price and selling at the higher price. Ganun yung nangyari. So, nung bumaba, siyempre, pabor sa dolyar, tataas ang dolyar. So, ganun siya. The same can be said if a decline in inventories is less than expected. So, pag ganun lang yung nangyari, minimal, so kahit papaano, syempre, kailangan pa rin ng demand ng mga tao na itong sa may gas storage na to Hindi naman siguro lahat gumagamit ng electric lang, di ba? Kaya ganun yung nangyari sa kanya. So, if the increase in natural gas is less than expected, it implies greater demand and it's bullish for natural gas prices. The same can be said if the decline in inventories is more than expected. So, yung ina-expect kasi nila, minsan sumusobra pa kasi yung demand nga ng tao natin parang sa black market, mas kailangan talaga ng tao kasi yung gas. Kaya kahit ano man ang mangyari, bibili at bibili pa rin yung mga tao. Nagigets nyo ako? Parang wala si Pops JM. Hello, Pops. Nandito pa siya Nandito pa siya. Si Pops Orbay nandito din. Okay, so understood na to Okay, close. Balik tayo. Okay, balik tayo sa chart. So in 2 minutes may bago na naman tayong news. Ito, FOMC member Judley speaks. Sorry. So yun na. Nung nakuha ko yung na yun kanina, ito yun. Nung nakuha ko yung news na yun. Tapos gawa na naman ako ng bagong structure nung nabuo to. Ito, candlestick formation na naman to, di ba? Continuous bearish. Tapos bullish. Tapos gawa ko nitong resistance. Tapos gawa ko ng panibagong resistance na naman dito ay support kasi nga lower to lower. Tapos ito sa may wick na to, tsaka dito. Actually ito, kaya siya lagpas dito, nakuha ko yan dito. Dito sa taas. Yan
yung umpisa ng bearish trend na reversal, tsaka dito, tapos sumayod siya rito, tapos triangle na naman, kaya siya nag-bully siguro, kaya tulagpas. Yun ang sarili kong analysis ha. Tapos support and resistance ulit, tapos dahil na dito yung price sa baba ng pivot, so ang nasa isip ko palaging pababa lang siya. Tapos ngayon bumaba siya ng bumaba. Kanina nakikinig ako ng news, yung mga news kasi hindi mo makikita dito talagang nandito lang sa may kanina sa Bloomberg. Tapos ito na yung kanina ulit, bumaba na naman siya. Ito sabi ko kanina, di ba, itong structure na to galing yan dito sa taas, yung line na yan, kasi naghahanap ako ng bagong connecting structure niya palagi ako naghahanap. Ayan ito itong lower na to, lower nung opening ang trend itong week, tapos ito yung lower dito. So nakuha ko yung structure. Sabi ko pag na-break ito dito, di ba kanina ano ba to, 107.50 nga sabi ko kanina, hindi 53. Hindi ka makatulog, Bert? Tapos ayun, sabi ko pag na-break yan, so walang confirmation na pullback, talagang dediretso pa yan. Tapos sabi ko kanina, kapag inabot niya tong support number 2 ng pivot, tapos kapag hindi na naman niya nabasag yan at nag-pullback siya, retest lang pala, bababa na naman yan. Pero kung titingnan mo rito, dito lang siya, hanggang dito lang nag-retest, di ba? Tapos nakikita mo tong nasa gitna na line, itong support na to galing yan dito sa gitna na to, kasi itong lower dito ng V na to ng candle formation, kaya to nabuo. So kumbaga dalawa yung channel na pupuntahan niya, pero bearish pa rin dito. Pag napunta siya sa area na to, dito magkakaroon ng possible new trend. Pero kung itong sa channeling na to, dyan lang siya naglalaro, bearish pa rin yan. Kahit hindi ako tumingin dun sa news, talaga malaman ng bearish yan. Ngayon na break niya na to, so ang nangyari na dito na siya sa baba ngayon. Tapos meron pa akong nandito yata, ito papakita ko wait lang, gawin ko to na 4 hours. Ayan, ito insert lines, trend line. Ito yung pinakababa na may doji. So ang ginawa ko, gawa ko dito ng support para makita ko kung may panibagong structure na bababa siya. Yan, sakto ko lang nawala si JM, no? Naligo na yata, nagalit na yung babes niya. Yan. So nakita mo to, ito yung bago niyang paa, kasi pag tinuto ko yan dito, ano na to sakop na niya tsaka tapos na yung line dun ito yung isang support ko. Ito, nakita mo to, Tita Lisa? Yan, ito yung support na to, ito ang magka-connect hanggang dun. So na-break niya, sabi ko bababa pa yan. Ngayon ito yung panibagong structure na target ko. Yan, hanggang dito. Tapos pwede ka pang maglagay ulit dyan, insert lines, trend, tignan natin kung meron siyang mabuo resistance. Kasi minsan hindi na natin kailangan i-exage lahat na gumamit tayo ng pattern, computation. Simpleng method lang ng support and resistance para malaman mo lang yung takbo ng trend kung saan mo pupunta. Ayan, tignan mo, may nabubuo na naman na structure talaga. Ngayon, maglagay pa tayo ng isa para makita natin. Trend line, pasok mo dito. Yan. So, pumasok na siya lang sa structure, di ba? Itong structure na to, possible na dito siya maglaro. Ngayon, kung nalagyan na, ito yung ano na yan pag umakyat ng dito, nag-bullish, pero walang confirmation, walang pullback.
Tsaka masyado naman malalim kaya hindi niya makukuha. Tsaka kaka-cross pa lang ng EMA tsaka SMA natin, hindi naman pwede mag-pull back agad yun. Tsaka walang news. Tsaka kung titignan mo tong indicator ng MACD, almost 1/4 pa lang siya in total body of bearish reversal, di ba? Tapos continuous dito mismo sa guhit ng 20 sa oversold yung ating stochastic, bumaba pa siya. Ngayon ito maglalagay ulit siya ng panibagong volume. Ito yung K-line ng ating ng ating MACD, pointed down, na nagsisimula pa lang ang bearish reversal. So nag-start siya nitong kahapon hanggang ngayon. So possible in the next week ganun pa rin siya, kasi yung RSI niya mag-oversold na rin. Strong talaga yung pinapakita talaga. Tsaka yung mga news. Tapos ito, kung titignan natin dito sa support and resistance ulit sa pivot, almost half na rin siya. Dito lang maglalarong area na yan. Tsaka wala namang news na ngayon, so bukas malalaman natin. Hindi pa ako nakapagpunta eh. So ganun lang siya kadali. Try nyo rin kung effective siya sa inyo, kasi alam nyo naman ako, long trade talaga ang kailangan ko, kasi nga nagtuturo ako ng mga tao, marami tayong tinuturuan. So tapos ito, para sa kaalaman ng lahat, hindi po demo ang gamit ko, kundi live. Kung makikita nyo, Nature Forex Server, Euro USD 4 hours time frame. So lagyan natin sa 1 hour to. Tapos magkano na yung kinita ko for this day? Kanina umaga lang po ako nagsimula mag-trade. So I have total $46.19 in just one day. So yesterday, ang kinita ko nasa 60 din, $60. So on total ko for 2 days, almost $100 na siya. So pwede nyo naman tignan nyo yung equity. Nag-start ako mag-trade ng morning ng 60.32. Hello, parang may pumasok. Kaya nga eh, wala naman, apat pa rin tayo. Baka si JM siguro. Ayan, tignan mo, nag-start ako mag-trade 60.32 USD. So ngayon 106.44 na siya dollars. Oo naman. So ngayon, bago magsara ang market, i-share ko lang. Alam ko bababa pa to eh. Ayan o. 'Di ba sabi ko, pag may nabukang bagong structure, meaning doon na siya mapupunta. Nakita mo tong green? Baguhin natin yung kulay para mas kitang-kita. So, gawin natin blue. Tapos ito, gawin natin blue rin syempre. Kasi yun yung bagong inaabangan natin eh. So, ayan na siya. Nandito siya ngayon. Taas natin. Yan. Kita nyo na. So, ibig sabihin, ang pwedeng takbuhan lang nito is itong trend na to. Dahil nandito na siya. Pag naabot niya to at nabasag niya tong trend line na to, so may possibility kapag walang pullback na confirmation, bababa na naman siya dito. Pero kapag umakyat siya dito, bearish pa rin ang labas niya. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Nakikita mo tong pointed arrow ko? Yan yung channel na pababa. Kasama tong support na to, ito resistance. Baguhin natin para makita. Ako kasi kada structure, binabago ko yung kulay dun sa may trading view eh. Sa MT4 medyo matagal kasi mag-edit. So ayan siya. Tapos kung titignan mo yung indicators natin, bati-bati na naman sila oh. Volume ng MACD, tapos andito siya sa gitna, pointed down na naman, para kumuha na naman ng panibagong oversold. Continuous oversold kasi yung nangyari sa MACD eh. Tapos stochastic, dalawang beses siya nag oversold.
Ngayon, ang sabi ko sa inyo, hanggang 3 beses lang siya, di ba? Iisa pa yan. Kapag nagpang-apat yan, imposible na. Kasi ang palagi kong na-experience, consolidation siya sa continuous oversold or continuous OB or overbought. Consolidation nangyari, hindi siya pwedeng 4 beses na magganyan-ganyan dito. Yun ang napansin ko based on my own experience and analysis. Tapos itong nakikita mong dilaw, ito naman yung RSI. So ang RSI natin, ewan ko ba kung bakit ginagamit ko yan. Pero malaking tulong yan kasi nagbibigay sa akin to ng false signal. Pero para sa akin yung false signal kasi is strong signal sa akin ng trend. So, magbigay ako ng sample pala. Yung tanong mo sa akin, Tita Ana, about the divergence. Okay, so bago tayo mag-end, alam ko masyadong magulo yung divergence kasi merong divergence na mukhang bearish pero bullish pala siya. Basta ang tatandaan mo lang is yung opposite tawag dito, yung opposite ng galaw, yung movement nung itong candles, price action, and yung trend dito sa stochastic. So, tulad nito, nakita mo to, tignan ko kung makakuha ko ng guhit dito. Vertical lines. Okay. So, vertical lines. Ito. Nag-cross siya dito. Okay? Nag-cross siya dito. Pero, pahina na yung pagiging bullish niya. So, hinahatak na siya ng bear. Natatalo na siya. Nag-cross ang stochastic. Kung maisusum natin to, makikita mo na yung RSI is nag-down na rin siya. Nag-pointed down. Tapos ang ating stochastic nag-cross, tignan mo sa taas, so dito siya natapos. Anong tawag sa candle na to? Okay, wait. Teka. Oops. Ito. Yan, ito. Yung cute, yung paubos ng kandila, may biruan tayo dati nito yung paubos ng kandila. Yung shooting star ba to? Shooting star? Shooting star yata to. Oo. Yung nasa taas ng arrow. Tabi ng green. Kita mo? Ito. Lagyan ko siya ng shade para makita mo. Ito. Ay. Ba't ganun? Naku. Ito na lang. Saan ba yung shape? Ito. Triangle na lang para makita mo. Bakit ayaw? Triangle. 1, 2, 3. Kita mo yan? Shooting star. So, ang ibig sabihin ng shooting star is bearish, di ba? Okay. Tama. Ewan ko, hindi ako magaling sa candlestick, pero yun lang ang naalala ko ha. Hindi ako professional sa candlestick. Ikaw professional dyan. Kaya nagtatanong ako sa iyo eh. Ngayon, hindi ko alam, pero napansin ko ang lalaki ng gap dito, pero dito parang magkakadikit. 'Di ba naalala mo nung baguhan pa tayo, palagi ako natatalo dito yung mga continuous na to, yung consolidation. Sabi mo sa akin pag na-master ko, mas madali nang mahuhuli ang trend. So ayan,
Mm. 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 Edi maganda, at least may bagong knowledge tayo na natutunan, 'di ba? Mm. Okay. Mm. 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 Okay. Bulls, oo. Bulls. Mm. Yung doon sa part na huling sinabi mo yan ang hindi ko pa confirm sa knowledge ko. Pero ma-master ko din yan balang araw. Okay. So, okay na. So, ilipat natin dito. Ito pa ituturo ko. So, ilipat ko to para makita mo. Tapos, paano ko ba ililipat to? Uy, ang grabe ng anak. Meron pala siya doon. Kaya ano na nga yan, mga triangle na yan. Basta ito, Doji Cross. Itong Doji Cross, lumabas to. Kasi dito sa baba, tapat ko siya. Yan. Nung lumabas yan, sabi ko bababa pa. Paano ko sabi? Kasi halos ubos na yung bullish trend na namatay na siya. Tapos, nagkaroon ng divergence. Yung divergence is, yung stochastic ko tumaas. Tumaas siya rito. K-line tsaka D-line tumaas. Tapos, naiwan dito yung SMA 7 ko. Hindi siya sumunod doon, kundi yung candles lang. So, ibig sabihin yung trend nandito pa rin. Hindi siya sumunod doon. Nawalan ako ng connection. Kaya nagkaganon. Ayun, no connection. Mahina yung signal ko. So, yun siya. Yun ang ganun ng divergence. So, ibig sabihin nun, hindi full signal para sa akin eh. Kasi yung RSI, nag-pointed din siya ng down. Tapos, nabali na rito yung K-line. Tapos, yung D-line ko, umakyat pa rito. Dito nag-cross ng confirmation. Ng confirmation na yun, ito. Di ba ang turo dati sa mga nabasa natin sa candlestick? Pag natapos na tong isang, kung alam mo may reversal, tapos yung sumunod na candle pag natapos, doon ka mag-place ng order mo kung ano yung confirmation, di ba? So kaya itong stochastic, dito siya nag-confirm. Yan, ito sa candles na to. So, baba siya ulit. Nag-umpisa na yung bearish trend. Ang lalim kagad nung binaba niya. Pag ano niya dito, cross niya dito, nakita ko yung RSI nag-pointed tumaas doon kasi nga nag-OB na. Pero ang lalim pa rin ng MACD. So ibig sabihin, bearish pa rin yan. Kahit hindi ka tumingin sa may fundamentals, malalaman mo pa rin. Yan. So dito nagsimula, dahil nag-cross siya dito, ibig sabihin, tataas. So tumaas nga siya, ito yung green bullish, panibagong trend. Kaya lang ang problema, hindi kaya ng bullish iangat kasi nga, ako sige, okay lang. Oo. Meron yata silang binubuong pattern kaya siya nag-buy.
So, yun siya. Kung makikita mo, pantay siya sa week. Ay, dito yung sa last price. Diba? Yung last closing price nitong red candles na to na may mahabang wick. Lumabas dito yung opening. Nag-closing siya dito sa taas. Tapos, halos 25% lang yata to. 30% nito diba? Yung buyers. So, hindi niya kinaya. So, ang nagyari, consolidate na naman. Kasi naglalaban ng bulls tsaka bear. Then, dalawang doji cross on lumabas. Pero, bago dumating yan, tignan mo muna yung EMA tsaka SMA ko. Nag-cross na. Nasa nga, itong SMA ko ulit, ang average niya is 7, period. Then, itong EMA ko naman is 88. Diyan ako mas sanay kasi para sa mata ko, kung ano yung price action tsaka yung trend, sabay na sabay siya. Tapos, lumabas na to yung doji cross na bearish, fighting with the bullish, sinundan ng isa pang bullish. Meron akong isang nabasa kasi na first time ko to makita dalawang doji lumabas, sinundan ng bullish, nangyari bearish. And mamaya hahanapin ko, alam ko na i-save ko yun para may share ko sa inyo. Pero in total bearish pa rin siya. Bakit ka mo? Kasi ano to reversal trend na to kakaumpisa pa lang and then nasa taas pa yung EMA ko, then nasa loob pa rin siya ng channeling at break niya itong D1, itong sa D1 time frame na to, break niya yung support. So ibig sabihin bababa pa siya. Ngayon sabi ko, kung tataas man to, dito magpe-play yan, kaya itong structure niya nandito. Pero ang nangyari yung triangle, nakikita mo hugis triangle, di ba? Triangle, tapos bullish, siya, bearish, kasi dito lumabas. Sabi ko, di ba? Di ba ang sagot ko sa inyo, sabi ko, simple pattern yan ng candles, di ba? Tapos shinare ko yung mga candlestick pattern na bago. Tapos nag-drop down siya. Ang alam ko talaga short lang yan, hindi malaki, kasi ang drop down ng candles kasi na triangle pattern is for staring. Kaya tinawag nila tong triangle stare pattern. Tapos pagkatapos nun, bumuo na naman ng isa. Kaya sabi ko, wala na akong makitang structure dito. Ngayon, dito natin tingnan mga structure ko dito. So, ito yung support. Parehas lang siya nito. Mas madali kasi mag-drawing doon sa trading view no? Ito yung mga ilalim nito. So, ito yun. Break niya. So, nagkorteng triangle na naman. Tapos, sabi ko, tataas yata ito buy ko kanina to, di ba? Sabi ko, hindi bababa pa siya. Kasi, hindi niya break yung resistance Sabi ko kanina, kung mabibreak niya tong resistance dito sa may 76.30 na to. Sabi ko, pag na-break niya yan, tapos walang confirmation na reversal trend siya, bababa pa rin kasi nasa loob siya ng channel ko sa structure. Tapos nung nabuo yun, lagay ako ng support, tapos ito yung resistance, as is pa rin siya kagaya ng una. Dito siya lumabas, pero kung dito siya lumabas, possible na magkaroon tayo ng bullish trend, na mag-reversal siya kahit papano. Pero hindi as in na, hindi siya as in na mag-bullish trend na aabot dito na ganyan, hindi. Mga dito lang yan, bababa na naman. Nangyari dito siya bumaba. Tapos, dahil sa sunod-sunod na bulto, tapos nagkaroon siya dito ng doji, so possible, magkakaroon ng konting short retest. Tapos yung iba, ewan ko bakit nagbabay sila, nakakita lang sila ng sunod-sunod na bulls, nagbabay. Ako, dyan ako naloko dati. Trap yan para sa akin. Tapos, tingin ka ulit sa stochastic indicators natin. Teka, usog ko to. Yan. So,
So, ang akala ko dito, magkakaroon na ng reversal. Hindi pala. Bakit ka mo? Akala mo patapos na dito yung volume ng MACD? Hindi pa eh. Andito pa rin yung K-line nitong MACD. Yung volume niya, still nakabaliktad pa lahat. Bearish pa rin strong. RSI, consolidation siya dito sa may oversold. Ang stochastic natin, sumusunod naman siya. Oh. Yun nga lang, kailangan niyang umabot dito kasi para maipakita na yung price action sumusunod. Kaya lang hindi masyado to umangat kasi mahina yung buyers. Kaya lang to umangat kasi ito yung system ng stochastic, oversold tsaka overbought. So pag bali niya rito, ito yung candles na to, na ito natapos yung candles na to nag-close, nag-opening dito, umangat ng konti, bumaba, kaya yung wick niya nasa taas. Nabali siya rito ngayon, nag-cross. So dahil cross downtrend yan, tumuloy na naman. Tapos yung dalawang indicator nasa baba pa rin. So possible na, na bearish pa rin siya ng bearish. Tapos ngayon, continuous oversold siya, cross na naman dito, baba. So nakadalawa na siya. Pag nag-cross yan dito, consolidation lang yan. Huwag lang siya tataas doon para mag-cross ulit. Pero, ewan ko, malalaman natin. Pero pwedeng umangat yan. Siguro magkaroon yan dito ng mga short retest. Bababa na naman. Kasi itong nakikita mo na to, ito yung new structure ko. Tingnan mo, nakahanda na. Ito, galing to, itong ano na to, line na to. Ito yung galing doon sa may baba, yung sa may 4 hours natin na support. Tapos yung resistance natin, as is pa rin. Ito pa rin siya, hindi nagbabago. Tapos ito naman, dito mo, galing siya rito sa structure na to nung nakarang linggo. Ganun lang ako gumawa. Support and resistance, very simple. Hindi ko ginagawa komplikado yung mga bagay-bagay. Masyado masakit sa ulo. alam. Soon. Okay ba yung explanation ko? Sana naintindihan mo. Sige, upload ko na to. Sige, bye-bye. Okay, sige. Magbababay muna ako sa mga viewers natin. Sige, tita, thank you. Okay. So guys, magandang gabi. So 3 minutes, almost 11:12 night na here in Saudi Arabia time. Yun lang, kailangan magpuyat. Kailangan mang-istorbo once a week. Actually, meron akong kasama dito, maingay ako, alas 12 na. Pero kailangan, nakiusap naman eh. So guys, ganun lang, napakasimple lang. Paliwanag ko, kung meron kayong hindi naintindihan or meron akong mali, kasi hindi naman ako professional eh, sinishare ko lang yung knowledge ko. Ulitin niyo lang yung video ko, then yung sa mga professional dyan na expert na, kung meron akong mali, pwedeng pakicorrect na lang ako, then tignan natin kung ano yung mababago ko ron para makatulong pa tayo ng ibang tao na matuto mag-trading ng kanilang sariling pera at hindi na matakot dun na i-invest sa iba na iniisip nilang may scam sila. Kasi dito alam natin lahat na ikaw mismo gumagawa ng pera mo, tulad nga ng paliwanag ko kanina, hindi sa nagmamayabang. Kita nyo naman, explain ko kanina kung magkano kinita ko sa loob ng 2 araw, diba? Or sabihin natin 1 linggo, almost $120. Nang ganun lang ang ginagawa ko, may trabaho din ako, so diba, doble siya. At least may savings, maganda to. So isipin nyo na lang kung ang volume ko, 3 ano lang to eh, tatlong 0.1 volume lang, 10 cents lang yan, no? Tapos 2 0.2, so 20 cents yun. Pero tignan nyo naman, eto late ko na kasi itong inopen eh, nung nakita kong nag-bounce back dito kanina.
Kaya nag-open ako ng new trend. Nag-sell ako ulit. So, yun lang guys. Sinitan ulit ito ng Nature Forex. Sana marami akong matulungan pa. PM nyo lang ako. Yung link ko sa Facebook, andyan lang sa baba ng video na to. Okay? Thank you.